Pag sinabi natin yung kumbinsido na binago ka ng mahal na Panginoon, huwag mong tingnan yung iba, tingnan mo yung sarili mo. Amen po ba? Baka ayaw mo magtaas ng kamay dahil naiisip mo yung kapatiran na nakakatisod, o kapatiran na nanlamig, o kapatiran na nag-backslide. Huwag sila yung isipin mo. Sarili mo. Bakit? Sa iyo nagmanifesto ang habag at kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen po ba? Amen po ba? Isa na pa, lahat ng kumbinsido na binago siya ng mahal na Panginoon, itaas ang kamay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Isipin niyo po yan, nagbago tayo. Samantalang, kung babalikan mo sa buhay sa Old Testament, sa sinabi ni Prophet Jeremiah, mahirap pagbago ang tao. Pero nandito tayo, na-enjoy natin yung pagbabago na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Ilang oras na po tayo. Mula pa kanina na tayo mag-umpisa. Amen po ba? Kaya minsan parang hindi na makapalakpak. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Napapagod na. Huwag po tayong mapagod. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ilang oras na po tayo, minamahal. Iba sa atin, wala pang kinakain. Amen po ba? Amen po ba? Mahina yung amen. Iba siguro kumain na. So mga minamahal, dahil yun ang turo. Pag nasa gawain ka, mag-fasting ka, mag 2 meals ka, kumain ka pagkatapos ng gawain kung kaya mo. Bakit po? Sapagkat kapag ginawa mo ito, isang tiyak na bagay, madali mong madama ang presensya ng ating pinakamamahal po. It is very true. Totoo talaga. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. So, makita po natin, nakikinabang tayo sa mga itinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, no? He's a new creature, bagong nilalang. Namumuhay tayo na may kabanalan, hindi para purihin ng mga tao. Hindi para i-persecute. Kasi minsan pag namuhay ka may kabanalan, lutuson ka sa imong silingan, lutuson ka sa imong loved ones, na losyang ka na daw, wala na. No, daghan istorya. Losyang ka na, hindi ka naman nagpapaganda. Everybody say, praise the Lord. Eh, hindi naman tayo nagbuhay na may kabanalan para purihin nila, para dayigo nila. Hindi rin tayo namuhay na may kabanalan para lutuson nila, usigin. Amen? Amen. Namuhay tayo na may kabanalan dahil gusto nating makita ang ating mahal na Panginoon mukhaan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. That's the main reason. Yung po ang pinakadahilan. Everybody say, praise the Lord. Bakit tayo namuhay na may kabanalan? Dahil gusto natin makita ang mahal na Panginoon pagdating ng panahon. Pagdating ng araw, to see Him face to face. Everybody say, praise the Lord. Diba? Yun ang dahilan. Hindi para purihin ka, hindi para ikaw ay usigin o lutuson. Hindi. Namuhay ka ng kabanalan dahil sabi ng Biblia, without holiness, no man shall see the Lord. Kung wala ang kabanalan, kung wala ito, walang taong makakakita sa mahal na Panginoon. O tingnan natin yung mga magulang natin sa mahal na Panginoon. They live a holy life. They live on what they preach. Kung ano yung pinapangaral nila, ipinamumuhay nila. They walk the talk. They walk the talk. Kung ano yung tinuturo nila, ganun din ang kanilang buhay. Amen. Amen. So magandang alalahanin natin yung mga turo nila, alalahanin natin sila. Bakit po? Sapagat nakita natin na sila po ay namuhay sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po tayo. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sino pong gustong mabuhay sa pag-ibig ng Diyos? Itaas ang kamay, mga minamahal. Oh, lahat po tayo. Amen? Lahat po tayo. Kaya huwag kang mag-discourage sumunod. Huwag kang mag-aninlangan sumunod. Dahil gusto mo ng langit. Ito na, dito na, tinuturo na. Yung kunento ko sa inyo kanina, nagtataka siya, dumadalo siya. Bakit? Na naginip siya na naiwan siya sa rapture. Yung pala, meron pala siyang kalibin. Ayaw ng Diyos. Eh yung kanyang kalibin, ayaw maglingkod sa mahal na Panginoon. Kahit anong gawin niya.
Ay, ibig sabihin, hindi sila para sa isa't isa. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kasi yun nga po yung mahirap. Minsan magka-husband ka, magka-wife ka na hindi kapatiran, ay talagang mahirap. Mahirap nga yung kasama mo sa buhay kung hindi responsable. Hindi ba responsable ba? Isip bata pa. Mahirap lang nga rin yun. Mahirap din po yun. Eh di lalo na kung hindi kapatiran, mahirap din. Amen? Amen? Pero kung makakasama mo sa buhay, kapatiran, mainit sa paglilingkod sa Diyos, dalawa kayong mainit na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya, magpasalamat tayo dahil in our time, sa ating panahon, nandiyan po yung guidance ng mahal na Panginoon. Isipin nyo lang po mga minamahal yung karamdaman nyo na pinagaling ng mahal na Panginoon. Isipin nyo lang po yung mga himala, alalahanin natin. Sabi pa na ating beloved Mama Dear, hindi ko po makalimutan, count your blessing. Name them one by one. Lahat ng pagpapalang tinanggap mo sa paglilingkod sa Diyos, alalahanin mo, bilangin mo, gunitain mo, minamahal, you recall all those blessings, all those miracles na ginawa sa iyo ng mahal na Panginoon. Sabi na ating beloved Mama Dear, maya-maya, tutulo na yung luha mo, mga minamahal. Napakarami mo palang dapat pasalamatan sa ating pinakamamahal. Opo, kahit matagal na yan, kahit noon pa, lalo na kung bago pa, pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Nakikinig po ako ng mga patutuo. Sabi ng isang kapatiran, minsan parang da-down na siya dahil sa mga pagsubok. Parang bibigay na siya dahil sa mga trials sa buhay niya. Kasi nabangga siya, malakas yung impact, and then pagkabangga sa ating kapatiran to, brother, nawala yung memory niya, na-loss. Memory loss. Wala siyang maalala. Minsan naisip niya, bakit binuhay pa ako ng mahal na Panginoon na wala naman siyang maalala. Pero patuloy lang naglingkod sa Diyos. Patuloy lang naglingkod sa mahal na Panginoon. Dumalo ng dumalo. Alam niyo po, unti-unti, ibinalik ng ating mahal na Panginoon yung kanyang alaala, yung kanyang memory. Palapakan po natin ang ating, malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya ngayon daw, pag may mga pagsubok, ang iniisip niya ang kabutihan ng Diyos. Tama. Amen po ba? Amen po ba? Isipin mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon. So doon mo makikita mga minamahal na kahit kailan pala, hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po minamahal, before po ako napunta ng Jesus Miracle Crusade, kasi may karamdaman nga po akong asthma. 15 years old po ako, dala-dala ko mula po nung 6 months old pa lang ako, baby. 6 months old, imagine. Ilang taon yun, yung childhood time ko, paglalaro, pag mapagod, makahinga ng balahibo ng pusa, aso, alikabok, hika kaagad. Opo, ang hirap. Gamot, hindi gumagaling. Albularyo, hindi gumagaling. Pinakain ako ng inihaw na butiki, sinugbang tauto ba? Oo. Kakain ka kasi gusto mong gumaling eh. Di rin naman. Siguro kahit tuko pa. Hindi ka talaga gagaling. Everybody say praise the Lord. Kung sa may labot sa tauto sa imong hubak. Amen po ba? Punta ako dun sa espiritista, yung asawa ni Redford White. Aba, umaakit sa bubong, musaka sa atop ba? Nagpiyong? Burus pa. Mabdos. Akit sa bubong, nakapikit, buntis pa. Buti hindi nahuhulog. Pinapatnubayan siya ng masamang espiritu. Opo. Tapos 3 yung boses niya. 3 yung boses. Pag lalaki, Diyos Ama daw. Pag babae, si Mama Mary daw. Pag bulol, baby, alam nyo na. Si Santo nila. Opo, 3 yung boses. Sabi ko, parang mga sirkero itong. Di, pinagpipray yung mga may sakit. Hindi po gumagaling.
Tignan mo yung mga buhay ng mga nandun. Nagmumura, nagiinom, naninigarilyo, walang pagbabago. Hindi katulad dito sa Jesus Miracle Crusade. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, binago ng Diyos ang aking buhay, at natuto akong umibig sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak. At ang napakaganda, hindi lang ako, tayong lahat. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Nandito po tayo sa pag-ibig ng Diyos. At sabi ng Biblia, walang makapaghihiwalay sa atin. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Nagbago ka, gumaling ka, iniingatan ka ng mahal na Panginoon, taglay-taglay mo ang kapayapaan ang gagaling sa Diyos, taglay-taglay mo minamahal ang kagalakan ang gagaling sa Diyos. At sabi ng Biblia, kapag manatili ka sa mahal ng Panginoon, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, last verse, mga minamahal. At pagkatapos ito, ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon. Romans chapter 8, verse 35 to 37, sa mga singers and musicians. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Roma, Kapitulo 8, ang talatay 35 hanggang 37. Sa 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Sa 36, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang matupa sa patayan. Sa 37, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo po ini-encourage, tumalo ka palagi. Magtapat ka. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Then makikita mo, minamahal, hindi nagkukulang, hindi nakakalimot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi na po kapag pagsubok, hindi kahirapan, hindi kagutom, hindi kahubo, minamahal, o anumang kaguluhan ni espada, wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inaawit